Pipilitin kong pumunta ron. Sana po'y walang mga away, sana po'y maging sensible, sana po ipakita nila the better arguments. Wala na po sanang agawan ng hopya para tayong lahat po ay masaya. Para lahat makinabang po ang taong bayan. Ibig ko sabihin, sensible questioning, sensible arguments, wala na po kasi yung quality of debates eh. Wala na po eh. Noon po, yung unang pasok ko sa Congress, napaka-maingat namin kasi pag-address sa bawat isa sa amin. The Honorable Gentleman from Bohol, mga ganun kami. The Distinguished Congresswoman from Leyte. Eh ngayon po hindi. Duduruin ka pa eh. Sabi pa ng isa. Sasamahan pa yung panlalaki ng mata eh. Are you rebuking this committee? Nakakita po kayo ng ganun? Nakakita na po kayo ng ganun? Ngayon ko lang po nakita, ewan ko po sa inyo, sa dami po ninyo, kung hindi po nyo nakikita ang nangyayari. Hindi po namin trabaho ang mag-audit. Yun pong audit observation memo o kaya notice of disallowance. By their very nature, ito po'y confidential. Confidential po eh. Bakit po ang House of Representatives kukunin nila po yung mga dokumento at sila mismo ang gagawa ng gawain ng COA? Ang ibig bang sabihin, gagawa po ba sila ng batas para i-abolish na po ang COA? Hindi po nila magagawa yun. Para ma-abolish mo ang COA, i-amend mo yung saligang batas. Nakakaintindihan po tayo? So, tanong po, ako na lang po nagsasalita. Tanong po. Sir, what will be the next bakit hindi pa po mapakulong si Franz Castro? Convicted na po siya, di ba? Criminal na siya. Eh, kasi naman, hindi pa final na executory. RTC lang po ang nagpakulong. Ang nag-charge sa kanya, na-convict siya, ngunit meron po tayong mga appeals. Pwede siguro po nag-appeal siya sa Court of Appeals. Kung sakasakali pong ma-confirm naman ng Court of Appeals yun, ma-affirm, pupunta pa po siya sa Korte Suprema. Ang Korte Suprema lang po ang final and executory arbiter. At pagkatapos po nun, kung sakasakali na i-affirm ng Korte Suprema yung naging hatol ng mga hukuman sa kanya, doon pa lang po siya makukulong. Hindi ba ito insulto sa mga abogado na hindi siya abogado, convicted pa siya, siya hindi nakukulong, siya ang pang nagpakulong sa isang abogado? Actually, nakaka-insulto doon sa paraan na sinasabi niya, itong abogadong ipinakulong nila, ang sabi nila, obstruction of procedures. Baka hindi niya naintindihan kung ano yung obstruction. Ang una pong nag-obstruct ay yung Commission on Good Government. Ang pangalan po kasi ng ng committee is Committee on Good Government. O salaminin natin. Sabi po nila, sinight for contempt nila yung staff ng OBP sapagkat di umano siya ay nag-obstruct ng procedures and processes of the court. Sino po ang kauna-unahang nag-obstruct? Yung Committee on Bad Government. Hindi po niya trabaho yun eh. Hindi niya dapat panghimasukan. Pabayaan mo muna ang COA na gawin niya ang kanyang trabaho. Hindi po eh. Sabi niya, oy COA, dalin mo nga rito yung inyong mga pinagbabatayan dyan. Siguro ang babagal nyo, kami na ang gagawa niyan. Ang tanong, gawain ba ng Congress ang mag-audit? Eh sabi ko nga po sa kanya, sa magitan ng isang programa ko kahapon, palagay ko dapat mungkahi sa kanya, mag-resign na muna siya na member ng Congress at kung sakali pong siya tatanggapin na COA auditor, at saka po siya mag-audit. Yun po, tatanggapin ko yun kung sakasakali na siya po ay i-hire ng COA at nakita nila na pinakamagaling mag-audit, okay na po sa akin yun. Pero wag ka muna maging congresswoman. Mag-auditor ka na lang muna para po yung gawain natin nasa mandato. Yun lang po yung gusto kong ipaliwanag sa inyong lahat.